Ngayon, magma-magnet fishing tayo sa isang nakakatakot na lugar. Sa tingin ko may nakuha ako. Ano yon? Kamusta mga kaibigan? Ako si SLAV at ngayon ay magkakaroon tayo ng panibagong magnet fishing adventure. Tingnan natin kung ano ang nakatago sa ilalim ng tubig dyan. Ihahagis natin ang magnet para makita kung ano ang nasa ilalim ng tubig at malalaman nyo rin kung bakit ko pinili ang lugar na ito. Tingnan mo, may magarang pato doon. Pinapanood niya tayo at baka sumali pa siya. Makakatulong siya sa atin para makahanap ng mga bagay sa ilalim ng tubig. Oh, tingnan mo ang mga bula. Sa tingin ko may nararamdaman akong kung ano sa magnet ko. Sino kaya ang nakakaalam? Tingnan natin. Talagang may nararamdaman akong kung ano. Oh, wow! 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 May malaki at dambuhala. Wow! Ano yon? Ano yon? Oh, meron. Oh, may baterya. At oh, alam ko na ito ay isang X, isang luma at kalawangin na X. Magandang nahanap, magandang simula. Sa tingin ko, oo, tuloy lang tayo. Tingnan mo, may maliliit na bibe. Siguro yung malaking bebe ay nasa kabila ng ilog o lawa na yon. Hindi ko alam kung ano yon. Siya ang nanay ng mga bibe. Kaya subukan nating huwag silang takutin gamit ang magnet natin o mga nahanap natin. Sige. Ituloy lang natin ang paghahagis. Baka makahanap pa tayo ng iba o baka kailangan ko pang ihagis ng mas malayo. Tingnan mo yan. Ang daming nakuha ng magnet ko. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo malapit sa bibe sa kaliwang bahagi. May mas marami pang mga bibe. Mas marami pang maliliit na bibe. Nakikita mo ba sila? Sige, ayos. Kaya ituloy lang natin ang paghahagis. Sige. Hindi ko alam. Baka may nakuha ako o baka wala. Sino ba ang nakakaalam? Ay, ang bigat naman. Oh, may nakuha ako. May nakuha ako. Ay, meron. Mukhang nakakatakot to. Medyo nakakakilabot. Parang bakal na tiya. Ano yon? Oh, kakaibang bagay ba yan? Sige, ilalagay natin dito. Ngayon, susubukan kong ihagis ito ng medyo malayo. Tingnan natin kung ano ang pwedeng maitago doon. Sa tingin ko may nahuli ako. Talagang nararamdaman ko. Medyo mabigat ito. Hindi naman sobra. Pero talagang nararamdaman ko. Oh, wow! Ano yon? Medyo kakaibang bagay ba yon? Wala kang ideya kung ano yon. Kung alam mo, pakisulat ang iyong komento sa ibaba. Kung mahilig ka sa magnet fishing, mag-subscribe ka na sa channel ko ngayon. Kung nanonood ka pa rin, pakisubscribe na sa aking channel. Dahil bago pa lang ang channel namin at sinusubukan namin gumawa ng pinakamagandang content, lalo na para sa aking mga subscriber, kaya panahon muna para maging subscriber ko. Libre lang ito, by the way. Kaya subukan nating ihagis sa parehong lugar dyan. Subukan nating hilahin ito. Oo, may nararamdaman ulit ako. Sige. Kailangan nating mag-ingat ng husto habang sinusubukan nating hilahin yung bagay na yon mula sa tubig. Wala. Ay hindi. Hindi. Nararamdaman ko, uy, ano yon? Alam ko kung ano to. Naglaro ako dati ng Minecraft, kaya alam ko na ito ay isang pickaxe. Kalahati nito sa tingin ko, kaya ito, yung kapareho nito sa kabila ay nawala.
Kaya dapat nasa ilalim ito ng tubig. Pero maganda itong nakita sa tingin ko. Tara, tuloy tayo guys. Ito ang pinakamasamang parte ng magnet fishing. Palagi kang nababalot ng putik. Hindi ito putik. Alam mo, tayo ito. So, may nararamdaman na naman ako. Hindi na ito kasing bigat ng dati, tulad ng sa iba. Pero siguradong may nararamdaman pa rin ako. Sa tingin ko may nahulog mula sa magnet ko dito. Kahoy lang ito. Kaya wala namang nandito. Tara na. Medyo kakaiba, 'di ba? Bakit kahoy? Ayan na naman. May nahuli na naman ako. Ang ganda. Mabigat ito. Kaya kailangan nating mag-ingat ngayon para hindi ito mawala. Pero talagang mabigat ito. Sobrang dami. Maraming dumi dito. Kahoy ulit. Hindi ito kahoy. Ay wow, malaki ito. Ano yon? Ay wow, parang may bahagi ng makina. Ewan ko, sino ba naman ang nakakaalam? Yun na ba lahat? Sa ngayon, iyon lang. Kaya tuloy lang tayo. Maganda ang lugar, di ba? Madali kang makakahanap ng kahit ano dito at wala akong ideya kung paano konektado ang lahat ng mga bagay na ito. May nararamdaman na naman ako. Magaan ito, pero talagang nararamdaman ko yung bagay na yon. Sa magnet ko. Plastic bag pala. Nako! Ano to? Kakaibang bagay ito mga pare. Sa tingin ko alam ko kung ano to. Medyo mahirap intindihin sa una. Sa tingin ko. Pero nakita ko na yung mga bagay na yan sa museo. Isa itong posas. Isang napakaluma at tradisyonal na posas. Para malaman mo, nandito pa nga ang mekanismo ng locker. Kung iyon ay isang locker, locker nga iyon. Ganito ang itsura ng mga bagay na ito. Pwede mo itong ilagay sa kamay ng isang bilanggo at gumagana ito ng ganito. Kaya, para linawin iyon, makikita mo sa larawan kung paano ang itsura ng mga bagong posas na ganoong estilo. Maganda ang pagkakahanap, medyo luma na ito. Wala akong alam kung paano konektado ang lahat. Kung alam mo, pakisulat ang komento mo sa ibaba. Ay naku, ang lubid ko ay talagang nabalot ng mga lumot sa dagat. Hindi ko alam kung paano nangyari. Paano ko ba sila tatawagin? Ayos ba? Ngayon, may nararamdaman na ako. May kung ano, ewan ko. Katamtaman lang ang bigat, hindi gaanong magaan. Hindi rin mabigat. Tingnan natin kung ano nga ba ito. Yan ba? Damo-dagat na naman. Maraming damo-dagat at may maliit na kabibe. Pero nawala ko yun. Nararamdaman ko. Talagang may nararamdaman ako doon. Pero sa tingin ko, hindi ko basta-basta mahihila palabas. Baka gawa ito sa kahoy o baka masyadong mabigat para sa magnet ko. Sino kaya ang nakakaalam? Ang daming seaweeds, di ba? Sobrang daming seaweeds. At sa tingin ko nawawala na yung mga nahanap ko dito malapit sa tulay na yon. Kaya tingnan natin. Baka tama ako. Baka may makita tayo dito.
Kung makikita mo, nandito ang isang batong plato at dito mismo pwedeng may nawala dahil sa mga seaweeds. O baka naman sinusubukan ko lang, Opa. Ano yun? Wow! Ano to? Parang... Ano yun? Oh, orasan pala yan. Pero alam mo, hindi naman siya masyadong luma. Hindi pa nga kalawangin. Kaunti lang. Kaya sa tingin ko may nagtapon ng bagay na yan sa tubig. Hindi pa ganun katagal, pero maganda siya. Gumagana ba yan? Sa tingin ko hindi. Hindi ko alam kung nakakatulong ba sa akin ang mga asong ito o hindi. Minsan may natatagpuan ako, pero minsan wala. Pero kahit na, sa tingin ko napaka-unique ng lugar na ito. Oh, tingnan mo yung mga bula. Uy, uy, uy! Sa tingin ko may nakuha tayo. Tingnan natin kung ano ang nasa magnet ko ngayon. May nakuha tayo, pero hindi ko alam kung ano yon. Oh, oh. Para ito sa mga gamit, para sa pagbabarena, alam mo na. Pero ganito kasi. Siyempre, balot na ito ng kalawang. Sige, mag-ingat tayo sa mga bibe. Yung maruming bagay na yun ulit, nabalot na naman ang mukha ko. May nakuha ako. Wow, mabigat yan ah. Tingnan mo yan, Bubbles. Sobrang bigat niyan. At medyo kakaiba rin. Kailangan nating mag-ingat talaga sa paghila ng bagay na yan palabas ng tubig. Dahil wala akong ideya kung ano yon. Talagang nararamdaman ko siya sa magnet ko, pero sobrang bigat niya. Ay nako, tingnan mo, nandito lang siya. Ano? Yan! Ano? Ito? Kahoy ito. Hindi! Baril to, mga kaibigan ko. Ay grabe. Baril ito. Hindi lang ito baril, rifle ito. At mukhang automatikong rifle. At tingnan mo ang kalagayan niyan. Hindi masyadong kalawangin, halos bago pa. Alam mo, itinapon lang ang bagay na to sa lawa o ilog na yan hindi pa ganoon katagal. Medyo may kalawang na, pero sa tingin ko siguro mga 1 o 2 linggo pa lang, hindi lalampas. Kasi ngayon pa lang, nagkakalawang. Naku po, parang napasok tayo sa isang napakasamang sitwasyon. Sa tingin ko, marami tayong problema sa ngayon. Dahil maaaring sandata ito ng isang mamamatay tao, sa tingin ko. Wala ito sa ating bansa. Ipinagbabawal ang magkaroon ng ganitong bagay dahil isa itong automatikong rifle. Ipinagbabawal ang magkaroon ng mga automatikong rifle sa ating bansa. Kaya at mukhang nakakatakot talaga ang bagay na ito. Kailangan nating tawagan ang pulis. Kailangan nating tawagan ang mga pulis dahil kung hindi tayo tatawag, magkakaproblema tayo. Buti na lang, nakuha natin lahat sa video. Sana nga. Kung hindi, baka magkaproblema tayo. Kaya tawagan na natin ang pulis. Kamusta ito si Sergeant Sergey Ivanovich Putkin? Ano ang nangyari? Kami po, sa totoo lang, nagtatapon kami ng magnet dito sa lawa na ito. Mula sa gitna ko ito, inihagis. Ibig sabihin, hindi ko po talaga hinawakan o ginalaw. Kung ano po ang nakita namin, ganoon na po yon. At nakuha namin ito. Hindi ko alam. Parang automatikong baril o rifle. Hindi po talaga namin ginalaw. Kung ano po ang itsura niya, ganoon po namin siya nakuha. Seryoso?
Oo, hindi ko talaga alam kung pumuputok ba ito o laruan lang o totoong baril. Kasi may parang serial number pa dito. Hindi ko talaga alam. Kaya agad naming tinawagan nung nakuha. Gets ko. Naiintindihan ko mukhang kailangan kong magtagal dito. Kailangan kong kontakin ang investigador. Oo. Naiintindihan, may video recording kami na nakuha mula sa tubig. Maganda yon. Sige, naiintindihan ko. Hintayin natin ang mga investigador doon. Dahil ang sandatang yan ay totoong sandata at ito, maaaring bahagi ng isang uri ng krimen. Kaya siguro kailangan nilang linawin kung ang sandatang ito ba ay pumatay ng tao o kung bakit ito nasa ilalim ng tubig. Sa ngayon, mukhang masasayang ang araw natin. May natagpuan kaming nakakatakot sa tingin ko. Pero sige, nakita mo naman na hindi kami sangkot sa kahit anong krimen. Hinila lang namin itong bagay na to mula sa tubig at sa tingin ko nagustuhan mo ito. Kaya mag-iwan ka ng like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel ko kung gusto mo pa ng ganitong video. At pakiusap, ikatutuwa ko ang iyong tulong. Ako si SLAV at magkita tayo ulit. Paalam!